show you how my usual day goes. Kape rin ba ang hanap mo to start your day like Bea Alonso? Same rin sa ganap ni Jasmine Curtis sa umaga. Pati ang couple na sina Megan Young at Michael Daes, certified coffee lover din. Iced coffee naman ang bet ni Bianca Umali kahit gloomy ang weather. Hindi rin pahuhuli si Heart Evangelista with her saucy cups. Siyempre, yun kasi yung pambuhay ng dugo ko talaga. Para maumpisahan ko yung magandang umaga. Naging everyday routine mo na yun. Parang nararamdaman mo na kailangan ng sikmura mo ng init. Parang nakasanayan na rin. And then parang yun na rin kasi yung parang start nung umaga ko. Speaking of kape, it also helps me start my day. Kaya, kape-kape na muna tayo. Oh no! No more coffee! No, no, no. I need coffee. Help! Sa cafe na ito sa Quezon City, hindi coffee bean o buto ng kape ang ginagamit, kundi butil ng bigas. Ito raw ang main ingredient ng mga produkto ng 44 years old na si Joseph. In 2014, doon nag-start si Green Smart, no, as a bigasan company, and we come up with this idea na bakit hindi natin ibalik yung nakaraan, no, na ito naman talaga binusang bigas talaga ang ating kape, no, bago pa dumating yung mga coffee beans dito sa Pilipinas. Wala raw perang pangpuhunan noon si Joseph, kaya naisipan niyang mangutang ng 20,000 pesos mula sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Okay umutang, but you just have to make sure na yung gagawin mo na utang na yun is you know when to pay them on time. Dahil bago sa pagnenegosyo, marami ang hindi agad naniwala sa kanyang kakayahan. Nahirapan din daw si Joseph na ipakilala ang kanyang produkto. Anong lasa niyan? Mapait ba yan? Ang thinking nila, tinutong na kanin. Pwede palang maging healthy pa rin ang mga Pilipino without suffering the taste of the coffee. Fine arts graduate si Joseph, kaya bago maging negosyante, naging luggage designer muna siya sa isang kumpanya. Gusto ko talaga magnegosyo parang feeling ko dito talaga yung future So, nararamdaman ko sa sarili ko na ito yung gusto kong gawin. Maraming sinubukan negosyo si Joseph. Pinasok niya ang pagpapatakbo ng resto bar, canteen at iba pang food business. Pero kasing pait daw ng kape ang kanyang nakamit. Despite the ups and downs of having failed businesses before, you have to try and try until one day, there's a proper timing for you, a proper timing when you... Dahil sa pagpasok ng bulto-bultong sako ng bigas sa bigasan ni Joseph, nakabuo siya ng 300,000 pesos na puhunan para sa kanyang rice coffee business. Pumapalo na ang kanyang kita mula 400 hanggang 500,000 pesos kada buwan. Kaya sa loob ng 5 buwan lang, nabawi niya agad ang kanyang puhunan. Pinasok ko yung franchising because maganda yung business model ng franchising Para yung business model na meron ako is parang maging din sila, kumita rin sila dun sa nagawa kong framework of business. Guilt-free while drinking coffee ang sigaw ni Joseph. Bukod kasi sa mga benepisyong ibinibigay sa ating katawan ng kape na mula sa bigas, stevia ang nagsisilbing pampatamis sa kanilang premium drinks. Meron din silang milk tea, fruit juice, frappe at regular drinks. Okay, mga kapuso, dito ho tayo sa paggawaan ng rice coffee ni Joseph sa Quezon City. So ngayon, magiging rice coffee maker muna tayo. So ito, ang unang step ay Bubusa po, sa low fire lang low fire, mahinang apoy lang. Ilang garang katagal to, Joseph? Mga 2 hours po yung brown rice na bubusa. So dito, malakas na yung apoy. Ito na yung talagang Kailangan bubusa masunog na po yung labas. I-roast. Roast na natin Roast siya. na po natin. Bakit mano-mano pa rin, Joseph? Gusto po kasi natin medyo mas organic at saka yung DIY para mas maramdaman po natin yung mga sinauna po na talagang ganito pa rin po yung Paraan. method and Oo, process. yung paraan ng paggagawa. With a touch of heart. Oo nga naman. Ayan, so ito, gano'n naman katagal dito? Mga 2 to 3 hours po yan. Ay ba, mas matagal pala dito. Every 10 minutes po, no? Tapos pahinga ng konti. Tapos 10 minutes na naman Ang po. ulit. halo. Opo, Ang halo, para mabusa siya. So after na mabusa siya ng 2 to 3 hours, ito na yung magiging kulay niya. So lilipat na natin siya dito para palamigin natin siya bago siya
pulbusin. So ito nalalagay na natin doon sa machine na magpupulbos. Yan, lock na natin. Ayan po, so pinupulbo na po natin. Kailangan medyo ikot-ikot lang po siya. Para bumaba. Opo. Oh. Ano na to? Giling na to! Giling na! So ito na yung Ito na. napulbo Napulbos na bigas. bigas. Pagsasamasamahin ng rice coffee powder, milk powder, malunggay at okra powder, saka i-blender. Mahusgahan na nga muna ang kanilang hot rice coffee. Ay, masarap nga! Hindi siya matapang. Higit sa lahat, hindi siya masyado matamis. Ang cold rice coffee kaya, panalo rin ang lasa? Basta hindi siya matapang. Ang sarap! Importante raw na maganda ang kalidad ng produkto sa kahit anong negosyo. You can sell anything as long as you have a good product. You have to have a high quality of product so that your customers will keep coming back to you. Dahil sa pagpupursigi at determinasyong umasenso, meron ng condo units, lupain at mga sasakyan si Joseph. 5 na rin ang nag-franchise sa kanyang rice coffee business. At bukod sa bigasan, may negosyo rin siyang water refilling station at pagawaan ng chicharon. Mahalaga ang bawat butil ng bigas. Hindi lang itatawid ang kumakalam na sikmura, kundi magbibigay pa ng sako-sakong biyaya.